Yo, what up? Good day, netizens. This is Neo Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog, nandito ako ngayon sa Motorstar sa Santa Rosa, yan yung Arco. So nandito ako ngayon kasi may nag-request sa akin na subscriber na sabi meron daw dito na Easy Ride 150N. Actually na vlog ko na to guys sa una kong video, kaso may mga nagre-request lang na ulitin kasi parang kalalabas lang niya nung una kong vlog. So marami nagre-request. As you all know, lumabas kasi ngayon yung NMAX 2020 and marami talagang hindi makaka-afford sa ganong klaseng presyohan. So yung iba is naghahanap ng alternate or alternatives na pwede nilang i-check. So ito, nakita ko nga itong Easy Ride 150N na halos kamukha niya, no? And also at the same time is mas mura yung magiging presyo. So ito, let's have a quick look of this Easy Ride 150N na hatid ng Motorstar. So ayan, basically itsura niya sa unahan guys, parang nakikita ko is kahawig niya yung Kymco Exciting sa unahan. At the same time, meron na siyang eyeline dito. All LED na yung motor na to, pati signal lights niya is LED na. Nakalagay naman dun sa manual, no? So ito, papakita ko sa inyo yung manual niya dito. Ayan, no? So nakalagay naman dyan all LED headlight, tail light, brake light, turn signal lights, LED na lahat. Doon nagtataka lang ako dito sa oil capacity 8.5 liters, baka fuel yung nakalagay dyan, fuel yung sinasabi niya. Pero kasi napanood ko dun sa isang vlog, ayon dun sa manager nung 10th Ave Caloocan ng Motorstar, 6.8 liters yung kanyang fuel tank capacity. Ang available colors nito ay matte gray, matte black, may glossy black, tsaka matte red. So ito palagay ko ay sa matte black to. Oy, hindi, matte gray to. Ayan. Akala ko nung una is ano na to, ABS na, pero non-ABS pa siya kasi may ganito siya. So may speed sensor siya, meaning to say wireless na. Yung pinaka speedometer niya dito na siya inaano. Naka disc brake siya sa unahan. Ayan yung itsura niya. Tapos ito yung mga nabibili natin sa mga moto shop na ano, di ba? Tornilyo. So I was wondering noon, stainless kaya to itong kinabit. Tapos telescopic fork sa unahan. Yung fender niya is ayan, no, matte na matte, so medyo kapitin ng alikabok, pero pupunasan lang okay naman. Tsaka medyo stiff or matigas, hindi ko alam kung alloy ito itong kanyang mags, pero naka mags na siya. Ayan, no, naka mags na siya. Tubeless na rin ang gulong, kaya sa kanila tubeless na rin to. Ayan yung ano niya, patterns niya. On the regular side naman. Tapos ito, yung parang version 1 pa ng NMAX yung kanyang signal lights. Pansin ko din dito, parehas din pala ng NMAX yung kanyang bracket for windshield or visor. So kung nagbabala kayo na mag-accessorize, ito yung klase ng windshield na pwede nyong kumuha kayo ng parehas sa NMAX, as well as yung kanyang bracket dito for pillion ride na angkas, kaparehas din sa NMAX. So kung mag-modify kayo, pwede nyo itong baguhin. Ayan, parehas yung bracket nya, magkasukat. So magpapalagay kayong top box, parehas yun sa NMAX. Okay yung quality na itong grab bar nya, no? Hindi kagaya ng iba na testing ko sa mga ganitong category na masyadong makapal or mabigat. Ito is parang sumasabay na rin sa quality ng mga ng grab bar ng NMAX, maliban na lang sa paint job. Medyo nakukulangan pa ako sa paint job nya. Pero yung tail light nya, pakita natin sa inyo kasi fully digital na siya. Tapos ito yung kanyang U-box or storage, siguro nasa around 20 liters to. Hindi siya ganun kalalim kasi andito yung battery niya ayan, no. So ayan lang yung ma-expect nyo. Ito yung battery nya dyan. Tapos ito ang side mirror nya, dahon type din, parang sa mga NMAX na din.
Maganda siya, hindi masyado overextending. Ayan o, ganyan lang. Dahon type na, maganda na siyang tignan. So, yun, ito yung ano niya, U-box niya. Sarado na natin. Yung quality naman ng seat, ano din, sakto lang, medyo madulas pa to guys, tong ganito. Hindi pa ganun ka premium yung feels, pero pwede mo naman palitan. Malambot sobra yung seat niya. So I think comfortable to sa long rides, pati maluwag, maluwag yung ano, salong-salo yung puwet ng sasakay, pati ng pillion ride. So I think comfortable siya. And siguro doon din nakuha yung pangalan ng Easy Ride. Yung mga familiar dun sa Easy Ride na Easy Ride 150 RS, parehas yung makina niya noon. So pakita ko lang sa inyo yung speedometer, kasi ito yung pinaka nagandahan ako eh, yung panel gauge niya. Ayun o, sobrang ganda na niya. And also kitang kita siya kahit sa daylight. May tachometer, ayan o, tapos may speedometer, ayan o, may revs per minute sa itaas, may odometer, tapos may time. Very good, may time na siya, very convenient na. Sa kaliwa may passing light pa, ayun o, ewan ko kung kita dito. Ayun yung itsura niya guys, may eyeline na siya na LED din, tapos may passing light. Ayun o, ganda no. Yun, may passing light na sa kaliwa, tsaka high beam, low beam. Dito high beam, low beam nya. Ewan kung nakailaw na, nakapatay pa kasi, wala pang gas. High beam, low beam, patayin ko lang ah. Tapos signal lights dito. Okay naman ang signal lights nya no, madaling pindutin. Maliban na lang yung gitna pagpapatayin mo. Tapos busina nya, pakinggan lang natin kung bubusina. Malakas ang busina nya guys. Tapos may kill switch dito, so pwede mo na siya i-kill switch dito. Wala lang siyang kill switch sa side stand, pero may kill switch siya dito. Tsaka yung ilaw pwede mo palang patayin dito. So nga, tingnan nga natin. Ayun, so pag nakabukas, may switch siya sa ilaw, so pwede mong patayin tuwing daylight para makasave ka sa battery. So yan, pwede mo siyang patayin. May switch ng ilaw dito sa gitna, and then push start. Wala naman siyang gas, so hindi natin siya i-push start. Yung brake lever niya on the regular side din. Ayun yung brake fluid niya nandito. Ito parang parehas ng NMAX V1. Itong ano niya dito, wala lang logo dito no, walang logo. Tsaka yung ano niya, grip, handle grip niya, okay din. Parang kaparehas din halos ng sa mga Mio no, ganyan din yung style. May balancer siya dito, okay naman. Tas may maliit na bulsa dito parang sa NMAX version 1. And then yung ano niya, meron siyang voltmeter dito, ay meron siyang battery charger outlet, power outlet dito. Hindi na siya kagaya nung sa mga kotse, medyo ano na siya USB type na, so diretso saksak na lang, isa lang. So very convenient na siya. And then malalim ang bulsa niya guys. Though mas maluwag yung sa NMAX version 1 na bulsa, pero okay na to, siguro kasi na dito yung bottled water na regular size. Kasi to disusi din yung kanyang ano, may key shutter din, so pwede mo siyang i-lock. Ayun. Tapos may magnet combination din siya, so pwede mong buksan. Ayun, ganun lang. Tapos pag bubuksan mo yung may lock din sa manibela, pag bubuksan mo yung upuan, pag ganito, papunta dito. Ayun, papunta doon. Tapos bubukas na yung upuan niya. Ganda no? Ito halos kaparehas talaga ng NMAX eh. Ito, though air cooled pa siya, hindi pa siya liquid cooled no. Yung mga NMAX kasi dito nakalagay yung ano niya, water cooled. Ito is air cooled pa, hindi pa liquid cooled. Ito rin yung tapakan ng angkas. Ang ganda rin yung quality. Tapos ganda rin ng ano niya, tambucho niya guys. Ang ganda, laki na oh. Ganda no. May heat guard din dito, malaki yung tambucho niya. And naka dual shocks, siya. At the same time
Ano din siya, may kickstart din siya. May kickstart din siya. So, napaka-importante nito kapag naubusan ka ng baterya sa mga isolated na lugar. Hindi katulak na parang kotse, no? Meron siyang kickstart. So, may start mo pa rin siya. Wala lang voltmeter dun sa panel gauge. Tapos, at the same time, meron na siyang built-in na tire hugger. Ayan, meron namang tire size dito. So, sa unahan, alloy pala. Ayan, nakalagay alloy pala siya. Alloy pala yung mugs niya. So, ang tire size nito is 130 by 60 by 13 sa unahan. Parehas lang pala. Parehas magka-size. 130 by 60 by 13. Alloy na siya. And tubeless. Tubeless na siya. Parehas naka-disc. Harap likod. Naka-disc. Ayan o. Tapos LED na yung likod. Check kung hindi na ilaw yung likod niya, no? Ayan o. Ate, patulong ate. Papindot nga nung brake. Papakita ko lang ilaw. Ito ate. Papindot lang po. Yan. Ayun o. LED na siya. Ganda no? May hazard ba? Wala siyang hazard. Signal. Ayun, signal light siya. LED na din. Ganda. Stylish para sa akin to. Itong ganito. So, patayin ko lang no? Kasi baka maano yung battery. Ayun guys, ano pa ba hindi ko nasabi niya? Pati side mirror parehas sa NMAX. Tapos fully digital na yung panel niya. Yung common issues according dun sa manager dun sa Caloocan ng Motorstar is yung dragging. May dragging issue siya. So yun yung common issues. So usually naman sa mga scooter na ganito, may dragging issues talaga. At the same time, ang bakit ko ba to finiture? Kasi guys, ang presyo nito is 62,000 ang SRP niya. 62,000. So, mas mura pa siya sa Mio Sporty or Mio Salty, no? Mas mura pa siya. Tapos halos kapresyo na siya ng Suzuki Smash. Meron ka ng Maxi Scoot looking na halos sumasabay na. So, para sa mga hindi masyado maka-afford ng mga Big 4 like PCX, NMAX, Kimco, so merong hinatid yung Motorstar. According sa kanila, hindi naman sila nakikipagkompetensya doon. May Rusi RFI din 175. Naghahatid lang sila ng kanilang entry para mas maabot yung mas tight ang budget ng mga Pilipino na gusto rin ng kahit papano may pamporma, no? So mga nagtatanong kung FI siya, hindi pa po siya FI, carb type pa siya. Parehas daw ng Easy Ride 150 RS yung kanyang fuel consumption. Pero palagay ko mas lalakas to sa gas dahil mas mabigat ang chassis niya or mas mabigat na siya in total. Meron ba siyang kilo dito? Kung merong weight dito sana. So yan, no, max speed 90 kilometers per hour. Ayun sa manual yun so depende pa rin yan siguro sa riders. Siguro kaya to ng 100 o higit pa, depende sa rider. Hindi pa natin ma-test ride, so I cannot totally say it. Ang dimension niya is 1960 by 770 by 1130 millimeters. Ang max load is 150 kilograms. Load free weight 108 kilos. Yun yung ano niya. Tapos meron din, napansin ko din, malaki din yung gap dito. Pareha sa NMAX. Malaki yung gap dito, parang may kanal dito. Okay naman siya for me. Actually, kung talagang tight ang budget nyo, tapos hindi nyo pa afford yung mga NMAX, ito yung hatid ng Motorstar. And kilala naman din sila sa sa carb type na mga motor. So for me, I think pwede to, no, kung medyo gusto mo talagang makipagsabayan pero tight ang budget mo. Pwede na to panimula, guys. Yun lang. So carb type pa siya, hindi pa siya FI. Yun lang yung pinaka downside niya. Pero sa presyo niya 62,000 SRP niya, panalo na siya, guys. Ito din, no, medyo gas-gasin din yung visor niya. Parehas sa NMAX. Kapag ganyan na mga lang, alikabok, pag pinunasan mo, nagas-gas na. Ayun din. Parehas sa NMAX. Ganun din, gas-gasin din sa NMAX. Siguro kung bibiling ko itong papalitan ko lang gulong, no? Hindi natin alam kung madulas or hindi. So
Ewan ko, sabi ko nga nung una ko ito nakita, parang gusto kong itry. No, para sa atin na hindi afford ang NMAX. So ngayon, di ko pa afford yung NMAX. Pero soon, pwede. Kung mag-upgrade ako siguro big bike na. Pero nagpaplano din kasi ako ng mga parang experimental na motor. So isa to sa mga napupusuan ko para masubukan na din, matesting na rin ng mga interesado dito. So yun, ilang ano na ba to? Check natin, may pricing yata sila ate dito. May price kayo te? May price kayo neto te? May price kayo ng installment? Hindi, ito meron yata ako. Parehas lang naman yun sa Makabling, no? Meron sila. So ito, may price ako dito eh. Parehas lang din. So kung ano kayo ng installment, ayan siya, Easy Ride 150N. So ang SRP 62,000 pesos. Magda-down ka ng 4,900. Tapos for 24 months is 4,032 pesos. For 30 months is 3,541. Yan, parehas lang ka. Ano kasi sir dyan, yung price dyan, Iba pa. for approval pa po kasi. Okay. So ito talaga yung accurate. Alright. So ito, dito yan te. Ang DP 20,400. Okay. Tapos monthly 80. for 18 months only. May revision na 400 or discount 400 basta updated yung payment. Basta updated 400 yung rebate niya. Okay, so yun yung offer niya dito. Okay. So yun, kung dito sa Santa Rosa kayo kukuha, ito yung offer nila. Down payment na 20,400 tas monthly na 2,818 for 18 months. So may 400 pa na rebate. So yun yung offer nila dito. So yun, sa iba sigurong branches, for approval daw to yung sinasabi ko kanina, na may down payment na 4,900, 24 months is 4,032, 30 months is 3,541, and then 36 months is 3,214. So yun, ito na guys, kung naghahanap kayo, meron dito, kasi alam ko yung iba nahihirapan humanap ng unit, no? Kung yung NMAX mahirap, nagkakaubusan ng unit. Ito naman sa mas budget friendly na mga Pinoy, sa mga tight ang budget, nagkakaubusan din ng unit nito. So ayun, kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Anong palagay mo sa motor na to? Sulit ba siya? Isa ka ba sa medyo interesado na bumili ng ganito? And anong motorcycle yung next na gusto nyong i-vlog natin for the next one? Comment lang kayo sa baba. Kung nagustuhan mo to, don't forget to subscribe, hit that like button, like my Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Always keep it cool and ride safe always. Goodbye now. Good day netizens, dahil tinapos mo ang video na to, maaari ka manalo ng brand new helmet. Ito siya, LS2 na Ferrari Red. Ang size niya is 2XXL. So panigurado kakasya to sa kung sino mang mananalo nito. So kung gusto mo manalo, ang gagawin mo lang is make sure nakasubscribe and hit that notification bell sa YouTube channel ko na ito. Tapos screenshot mo lang. And then like and follow my Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Screenshot nyo rin. Tapos i-PM nyo sa Facebook page ko na Ned Adriano Vlogs yung picture or screenshot nyo na naka-follow kayo sa akin. Also kung may Instagram kayo, follow nyo na rin ako at Ned Adriano. Pero kung wala, okay lang. Basta yung Facebook and YouTube, naka-follow kayo sa akin. Tapos i-PM nyo sa Facebook page ko. Exactly 1 month from now, September 19, bubunutin ko kung sino yung mananalo dun sa mga nag-screenshot. Ilagay nyo na din doon kung tagasan kayo para malaman ko kung tagasan yung mananalo. And if you want, lagay nyo na rin kung bakit kayo yung dapat manalo. So yun lang, sana kayo yung manalo nito. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.